Okay mga kapatid, ito po yung talagang last touch na talagang nilast touch po kami nung napag-utusan. Kasi po ang may-ari po nito ay nasa US. Ano po kaya yung sinasabi niyang sinira namin? Sa totoo lang, baka nga siya nakasira nito, siya na nagdikit nito eh. Kasi nga yung may-ari nasa US eh. Di ba? Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Karamihan ng nagrereklamo sa vibration ng kanilang mga engine eh yung nabili nila ng bago yung sasakyan, tapos mararamdaman nila unti-unti nagba-vibrate na yung buong kaha. Ibig sabihin, hindi normal yung nararamdaman nilang vibration dahil nga po naluluma na yung engine support or sira na yung engine support. Ang kadalasan pong nangyayari, yung mga engine support po na yan, yung goma, ay tumitigas yung goma. Yung iba hindi naman talaga totally sira, pero tumitigas yung goma, kaya once na iyan ay tumigas, mararamdaman mo ngayon yung vibration ng engine. Ang trabaho ng goma na yon, dahil nga sa malambot siya, kahit na nagbabibrate yung engine, ay hindi mo mararamdaman doon sa body. Kasi ganito nga po ang itsura nun. Ayan. So ito yung goma, ito bago po ito Kapag ka po, bago pa yung goma, malambot yan. Kaya ito, pag ginagalaw ko, ayan na-flex ko pa siya. Kasi malambot pa yan. Eh biro mo kung yung engine malakas ang vibration saka matigas, di ba? Eh ito na-flex ko pa yan sa pamamagitan lang ng daliri ko. Kaya kung yung mismong engine na ang nakalagay dito at nagba-vibrate, i-absorb niya yung vibration na yon nang hindi mararamdaman nitong body. Kasi itong body ay nakakabit na doon sa pinaka cross member niya, doon sa tinatawag na talangka. So kapag nasira itong engine support, halimbawa ito, na-baak na yan dyan, ayan, yun ang magkakaroon din ng malakas na vibration kasi wala nang pumipigil, walang humahawak doon sa galaw ng makina. At ang kadalasang mangyayari doon, madadamay na rin yung mga ibang engine supports kasi nga po, malakas na yung vibration niya. Ayan. Lalo na kapag ka namembreno ka, siyempre pumapalo ng konti, may impact yung engine. Halimbawa, namreno ka, gaganon siya. Tapos pag aabante ka, yung engine, pumapalag din yan kasi mga front wheel drive eh. Yun ang problema sa front wheel drive eh. Kapag ka inabante mo, yung ikot ng makina, yung ikot ng flywheel, may epekto yon. At saka kapag ka umaatras ka rin, may epekto rin yon. Yun naman yung nangyayari, yun yung sinusuportahan ng engine support. Ayan. Ngayon, si kuya, yun yung may-ari. Yun yung may-ari. Oh. Magkano bili mo dito? 2,000. 2,000. Hindi pa siya bumili noon. Nakabili naman siya ngayon. Alam niyo kung ano ginawa niya? Ito ginawa niya, Nagpagawa siya nung mga nire-rebusing, yung gulong. No? Matibay talaga to, gulong ng truck to eh. Pero ito, kahit na anong gawin kong dito, mga kapatid, kahit na anong gawin ko dyan, hindi ko yan basta-basta, ayan, buong kamay ko na to, kasi sobrang tigas. Nanginginig na, Ngayon, yung sobrang tigas na yan, epekto yan doon sa engine. Halimbawa, yung engine mo nagbabibrate, lahat ito ibabibrate niya to. Kasama yung engine mo. Kaya ramdam na ramdam mo ngayon. Para kang bumili ng engine support na sirang-sira na, sumobrang tigas na. Sabi ko nga sa inyo, kapag tumitigas yung goma dito sa engine support, yun yung mararamdaman mo na talaga yung vibration. Kasi parang konektado na siya, parang bakal na rin yung goma mo sa tigas. Kaya magpapalit ka ngayon ng bago. Okay. Yung mga talagang wala nang mabiling mga bushing, lalo na yung mga lumang sasakyan, yung wala ka na mabiling bushing, pwede yun sa mga suspension parts. Pero pag sa engine support, hindi po talaga pwede yun. Kasi mararamdaman mo talaga yung vibration. Itong mga bushing na yan, na mga ginagamitan ng matitigas na rubber, sa suspension pwede to. Sa lower arm suspension, bushing doon sa mga shock absorber, pwede yan. O kaya sa upper arm suspension, pwede po ito. Pero may mga suspension parts, katulad sa mga Starex, hindi nyo pwedeng gamitin to, yung ganitong matitigas na goma. Kaya mga kapatid, pag masiraan kayo ng engine support, wag naman magagalit sa akin yung gumagawa ng mga ganitong bushing na mga gulong. Hindi po pwedeng gamitin yon sa mga engine supports, sa transmission supports. Hindi po pwede. Masyadong matigas to, kaya ang mangyayari, mararamdaman nyo ngayon yung vibration ng buong sa buong sasakyan, mararamdaman mo na yon. Katulad po na nangyari dito sa Suzuki Ertiga po na ito.
Ngayon, pinapalitan na namin ng bagong engine support to. Ayan, meron namang nabili. Oh, kaya mawawala na yung vibration po nito. Kapatid, ito po yung Ford Ranger na nasiraan din ng ECU. Nasira yung kanyang injector driver. Meron palang alam na nagre-repair yung may-ari nito ng ECU. Kaya hindi ko alam, pina-repair ba niya? Paring June o bumili? Pina-repair. So pina-repair yung ECU at ito, itetest natin kung okay na siya. Pero ito po yung engine nito, in-overhaul po namin ito nung nakaraan. Kaya lang nagtagal din dahil nga nasira din yung kanyang 4 na injectors. Nung nabuo naman ni Central na yung 4 na injectors, ni-rebuild niya. Nung isinalpak namin, ang sira naman yung ECU. Pero sana okay na yung ECU ngayon. Tingnan natin kung aandar na. Sige, paring June, start mo. Ayun. Okay na. Wala nang lagapak, no? Walang lagapak. Maingay lang yung belt. Tensioner. Tensioner. Pero sinabi mo doon sa may-ari nito na papalitan yung tensioner. Tensioner saka yung radiator. Radiator, palit yun. So dapat papirmahin natin sila, ha? Pero Mamaya, sabihin, hindi natin sinabi sa kanila. sabi ko rin sa kanila, pati condenser. Condenser, palit din. Palit din kasi Oo. nakalagay ng Lipton. Oh, Naka-Lipton. o sila nang bahala doon. Sila nang bahala. So ngayon, i-release ba natin to ng, may aircon ba to? May konti lang siya kasi Oo. may stock na kasi may yung aircon niya doon, Oo. yung condenser niya. Condenser niya. May ano siya, May dikit yun, di ba? may Nakita ko dikit. noon. So, bahala na sila doon. Basta ibigay natin sa kanila, umaandar na. Standard na. O, yun. Okay na po, itong Ford Ranger po na ito. Malaki na naman ang nagastos ng may-ari nito. Basta Ford, dapat may pera ka. Tama ba? Ito naman po yung Nissan Patrol na nasira yung kanyang ABS. No? Nagpalit kami ng ABS sensor, pero ang problema, nung tinetest drive na namin ito, kapag ka tumakbo ka ng 80 kilometers per hour, ay lumalabas pa rin po yung check engine. Pero mga kapatid, yung ABS sensor po kasi nito talagang broken siya. Kaya po pinalitan na rin namin. Siguro dahil sa hindi maayos-ayos ng mga dating gumagawa dyan sa Pampanga, sa Santa Ana, Pampanga, nagkasira-sira na yung ABS sensor niya, pati yung mga socket, pati yung mga wirings. No, nagpalit na po kami noon. After naming magpalit, medyo mahal yung ABS sensor, mahal po. Kulang-kulang 20 mil yata. Hindi ko malaman, basta nandoon yung resibo nito. Mahal yung ABS sensor nitong Nissan Patrol. Doon sa right side, yung binili namin na sensor, bago po yun. Nung kinabit na namin, nagkakaroon pa rin ng issue. Yun po, pinakalas ko na yung wheel hub. So nung kinalas yung wheel hub na yan, sobrang putik po nung mismong granahe, yung gear, na kung saan doon nakatapat yung sensor. Maruming-marumi po yun. Kaya ngayon, kahit na gumagana yung ABS sensor mo, pero yun namang granahe na tinatapatan nung sensor na yon ay sobrang dumi, hindi na siya nagwo-work ng maayos. Kaya pag tumakbo ka ng 80 kilometers per hour, yun, lumalabas po yung check engine, lumalabas yung kanyang problema doon sa ABS. Pero dahil nga sa hindi nila makuha-kuha yung problema, siguro doon sa probinsya, hindi nila kinakalas yung wheel hub, hindi nila nilinis, hanggang sa nagkasira-sira po ngayon yung sensor na pinalitan natin. So ngayon, okay na po ito. Ito rin yung pinalitan ko ng crankshaft positioning sensor dahil habang tinetest drive namin, nawala yung sensor. Siguro, dahil nga sa maluwag yung tornilyo, malamang kinakalas to nung dating gumagawa doon sa probinsya, hindi ngayon nahigpitan. Kaya po nung nakalas at naputol yung sensor na yon, yung crankshaft positioning sensor, nawala na po yung RPM niya. Kasi ang trabaho naman nung CKP na yon, yung crankshaft positioning sensor, nandoon sa main pulley, ganun din, sinesense po niya yung ikot ng main pulley at yun yung binibilang niya yung revolution per minute nung makina. Kaya po nawala yung RPM. Pero ngayon okay na rin. Naibalik na lahat sa dati. Nag-cleaning na kami ng EGR nito, nag-cleaning na kami ng manifold. Lahat po, pati yung injectors, nag-cleaning tayo, pati yung washer, nagpalit po tayo. At okay na po itong Nissan Patrol po na ito. Ngayon, meron po akong ilalapit sa inyo. Kayo na po ang bahalang magkomento dahil ito, na last touch na naman po kami. Pero okay lang, mura lang naman yung pyesa. Kaya lang, nakakalungkot lang na dahil doon sa pyesa na yon ay mapagbibintangan ka pa na naninira daw po kami ng sasakyan. Ito po, papakita ko po sa inyo. Okay mga kapatid, ito po yung talagang last touch na talagang nilast touch po kami
nung napag-utusan. Napag-utusan lang naman po siya kasi po ang may-ari po nito ay nasa US. At pag uwi niya rito, gagamitin niya itong kanyang CRV, pinagawa po sa amin. Mahirap din ang naging problema nito. Tinanggal namin yung mga tagas ng makina at inayos namin yung kondisyon. So doon lang naman talaga kami nag-concentrate. Ngayon, nung kinuha na po ito, pag uwi sa kanila, binalik po dito at sinira daw po namin yung kanilang sasakyan. Sinira po talaga kasi ako'y nakausap niya doon sa harap. Dito, sabi po niya, sinira daw po namin. Ngayon, ito po. Ano po kaya yung sinasabi niyang sinira namin? Ito daw pong handle na to. Ito, bago na po ito. Pinalitan ko na kasi. Kaya tingnan niyo po, oh, bago to. Oh. Ha? May dumi lang konti. Ayan. Bago yan. Kita yung puti. Oh. So, pinalitan ko na lang din yan para walang usapan. Okay lang naman na magreklamo na nasira dahil po, siyempre, ginagawa namin, hindi naman pwedeng hindi namin bubuksan yan. Lahat yan, okay, hinihila mo yan, bubuksan mo dahil meron kang ginagawa. Ngayon mga kapatid, para sabihin niya na sinira namin, ba't namin gagawin yon? Eh mas mahirap pa nga yung tinrabaho namin sa makina nito. Ngayon, kung nasira habang nasa amin, nasa pag-iingat namin, at ibinintang nyo sa amin, okay lang din, magkano lang naman to, mura lang ho ito. Wala pa nga yata itong 500 pesos or 600 pesos. Ganun lang naman ang presyo niya. Pero yung direktahan na sasabihin sa akin mismo na sinira namin, dahil nung dinala daw po sa amin, ito ay maayos, nung kinuha niya ay sira na. Mga kapatid, tignan nyo naman yung pinagpalitan. Oh, puro dikit na po yan. Ayan, dinikit na po nila. Oh, ito po yung mga pinagpalitan yan. Ha? Kung sinasabi niya na kami ang sumira nito, nagkakamali po siya. At sa totoo lang ho, pati nga yung kabila nito napalitan na eh. Ibig sabihin, mahina na yung pyesa. Kasi almost 20 years old na rin po itong sasakyan. At yung mga ganitong klaseng pyesa, yung mga yan na plastic, talaga pong nasisira yan. Ang problema, ibibintang sa amin. Okay lang naman kung sinabi niya na, sir, nasira yung pwede bang gawa natin ng paraan? Pwede bang ayusin nyo? Wala pong problema. Pero para sabihan ako na kami ang sumira, sira na to nung dinala niya, puro dikit na po yan. Oh. Dahil sa hindi ko nakita pa, itong pyesa na to, ngayon ko na nga lang nakita dahil i-release na po namin to. Ngayon ko lang to nakita, kaya po isineshare ko po sa inyo. Kapag po ganyan ang nagpapagawa at i-blame pa po sa amin yung problema, sa tingin ko, dapat maghanap na po siya ng ibang gagawa sa kanyang sasakyan. Hindi po namin sinira. Talagang bumigay na lamang siya dahil puro dikit na po yung handle nyo. Ayan na po. Oh. Okay? So mga kapatid, sana maunawaan nyo rin po ang trabaho ng shop. Kami po, kailangan naming binubuksan yan dahil naglalagay kami ng pyesa. May ginagawa kami sa sasakyan nyo. Pero kung talagang nakadikit na lahat, itong pyesa nyo, ayan, putol na siya dati, hindi po namin sinira yan. Sa totoo lang, baka nga siya nakasira nito, siya na nagdikit nito eh. Kasi nga, yung may-ari nasa US eh. Di ba? Update lamang po dito po sa Ford Everest Titanium po na ito na nasalinan ng 6 na litro ng tubig diyan po sa pagawaan sa Bulacan. Nasasabi po naming nasalinan kasi hindi po normal yon na kung ikaw ay magpapakarga sa gasoline station ay makakapagkarga ng 6 na litro ng tubig mula doon sa kanilang kargahan. Hindi po normal yon. Kaya malamang, ayon sa aming investigasyon dito, ito ay nasalinan ng tubig at pwedeng sinadya dahil nga ang sabi rin nila rito na palitan daw po ito ng high pressure pump, hindi naman po totoo. Tapos kinalibrate daw po yung mga injectors, hindi ko alam kung totoong nakalibrate nila yan. Kasi kami nga dito sa Autorans, kapag Ford, hindi na namin binubuksan kasi puro mga special. Ang liabi po niyan, special tools ang ginagamit. Ngayon, bibigyan ko lamang po kayo ng update. Ito po ay 1 click hanggang ngayon. Pag in-start mo, 1 click siya. Kaya lang, Dr. Ray Melchor, ang inyo pong baterya ay hindi na po pwede. Hindi na po kumakarga. Tapos po, ibang klase kasi itong baterya nyo, mapandak. Oh? Maliit siya. Yung tangkad niya, kaya pag kinakabit namin, yung ibang baterya, medyo nahihirapan kami. Medyo mataas kasi ito. Isinakto lamang namin. Ngayon, kailangan na nating bumili ng baterya na para dito sa Ford, para po pag kinuha nyo, ay talagang 1 click na. Dito po kasi, pag pinakarga namin ng matagal, isang start nyo lang, 2 start nyo lang, ayaw na po, hindi na siya nagkakarga ng malakas. So ngayon, eto na po, yung Ford Everest, i-start po namin. At ang mga kaunti na lamang na gagawin namin dito, ay yung leak ng langis
na nakikita po namin dito sa ibabaw, doon sa kanyang cylinder head cover. Sige, Bisor, Rudy, paki-start mo nga. Tingnan natin kung 1 click pa rin. Ayun, 1 click na po siya. Wala na talagang naiwan na tubig dito po sa fuel lines, no? Doon sa system nitong Ford Everest po na ito. May naririnig lang tayong konting ingay na yon. Ganoon naman talaga kapag bagong start ng isang diesel engine. Yan ay pipino pa. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po ay lagi kayong manonood. At kung nasaan man po kayo ngayon, paki-comment nyo po yung lugar na inyong kinalalagyan, kung saan kayo nakatira, para po sa mga susunod na pagkakataon ay mabanggit ko po ang inyong pangalan dahil po sa talagang kayo po ay nagtsatsaga na panurin ang mga vlogs po ni Autorans. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat.